Muling inulit ni Presidente Digongyo na siya po ay walang pakialam sa human rights. At inutusan ng mga pulis na pagbabarilin muna yung pong mga suspect. Ito po ay may kaugnayan sa kampanyang walang katapusan laban sa droga. Simulan po natin dito sa sinabi ni Presidente Digongyo na I don't care about human rights. It's been made clear countless times. Ito ho naman parang replay na lang, hindi ho ba, ng paulit-ulit na sinasabi na wala namang kabuluhan na, mga kaibigan, sapagkat unang-una yung ipinangakong panahon para tapusin ang droga dito sa Pilipinas, hindi po nagkatotoo. At ang masaklap, mga kaibigan, lalong lumala ang droga. Lalong lumala pati ang smuggling ng droga dito po sa Pilipinas. The President does not care about human rights. Despite claiming to abide by the 1987 Constitution. Alam nyo, hindi mo namang ang isang public official, kamukha ng presidente, hindi mo naman kailangang mangako na ikaw ay susunod sa konstitusyon na nagluklok sa iyo sa pwesto. Kaya ka nasa pwesto ngayon, yan dahil sa 1987 Constitution at hindi sa charter change, mga kaibigan. So, dyan siya dapat managot sa 1987 Constitution. Bakit hindi na ho niya kailangang mangako katulad ng sinasabi niya sa mga nakaraan? Nakikilalanin, igagalang ang konstitusyon o saligang batas. Kasi po, dyan sila nanumpa di ba? Ano ho yun hindi na kailangang elaborate pa yun. Nanumpa ka sa konstitusyon, sa madalit sabi, sumunod ka ron, di ba? Sa kanyang talumpati sa Cavite, ngayong araw na ito, sa isang okasyon na ipinagdiwang daw itong destruction of 7 billion worth of narcotics. Yung mga nahuli na samsam na droga, shabu. Sinabi ni Presidente Digongyo na kanyang hinihimok ang mga officers of the law. Ito mga alagad ng batas. Alagad ng batas, mga kaibigan. Na barilin muna and worry about human rights later, tsaka na lang kayo mabahala tungkol sa paglabag sa karapatang pantao. Yan ang sabi niya. All addicts, isipin mo all addicts have guns. Masama ito, mga kaibigan. Kasi may magdadala ng barel, posibilidad, hindi adik. Meron ding nagdadala niyan, di ba? Kasi pag adik, kriminal. May ginagawang krimen, yung mga adik na gumagawa ng krimen. Hindi lang barel, minsan patalim, ang dala niyan, di ba? Ang sabi niya, all addicts have guns. If there's even a hint of wrongdoing, pagka meron daw pahiwatig na may gagawing mali, any overact, even if you don't see a gun, just go ahead and shoot him. Yan. Kahit na anong kilos, kahit wala ka nakitang baril, basta barilin ninyo. Ayan, yan ang sabi. Parang manok. Mga kaibigan, ano po? You should go first. Kailangan mauna kayo. Ito sabi niya sa mga alagad ng batas.
because you might be shot. Shoot him first because he will really draw his gun on you and you will die. Yan, mga kaibigan. Ina-assume niya lahat ng adik merong baril. Ha? Di lalo na yung adik sa nakaw. Ha? Mas maraming baril yan, mga kaibigan. Pagka meron daw pahiwatig na gagawing mali, barilin na kagad. Ha? Unahan mo na, yun ang ibig sabihin. Kasi baka ikaw pa mabaril. Mga kaibigan, may mga ano na yan may mga bukod sa batas, may mga precedent setting na yan. Meron ng mga desisyon dyan ang hukuman. Pati siguro ang Korte Suprema, di ba? Tungkol sa definition kung kailan nanganganib ang isang otoridad, di ba? During operations, yan. Sa mga encounter, mga kaibigan, kailan sila nanganganib ang kanilang buhay. Pinaliwanag na yan sa mga desisyon, mga kaibigan. Ngayon, pagka nakita mo raw, parang narinig ko kanina, pagka nakita mong hinawakan yung bewang, may baril na raw kaagad yun. Hindi ho ganun ang desisyon na nalalaman natin, mga kaibigan. Hanggang hindi tinututok yung baril. Kasi yung baril pwedeng bunutin para itapon, di ba? Para bitiwan ng tao. Pagkatapos, para sumuko yung tao. Ngayon, para sa kanya, basta humawak sa bewang, may holster daw. Paano kung may holster, walang baril? Katulad sa Japan, may mga pulis dun nagpapatrolya. May mga holster, pero walang baril po yun, mga kaibigan. Human rights, you are preoccupied with the lives of the criminals and drug pushers. As mayor and as president, I have to protect every man. Hindi, sabi mo lang yun. Pero hindi mo pinoprotektahan sa katotohanan yun lahat. Gusto mo lang ipakita na matatakot ang tao, takutin ng mga tao, at ipagpatuloy ninyo yung paglabag sa karapatang pantao. Alam niyo ang katumbas nitong sinasabi niya, suma total. In short, sa madaling salita, ito ho'y maliwanag na hindi siya naniniwala sa batas. Isipin ninyo yan. Mga kaibigan, yun ang katumbas Walang batas sa kanya Ang batas siya. Kasi interpretasyon niya sa batas, sabi niya pa, sayang lang daw ang pinag-aralan niyang, pinractice niyang law, mga kaibigan. Kung hindi niya alam, hindi, interpretasyon mo yun. Hindi ba naisip na nung nagpa-practice ka ng law, sino kausap mo sa pagpa-practice mo ng law? Di ba, abogado rin? Naging piskal ka, sino kausap mo? Abogado na magkabilang panig. Pag umarap kayo sa hukuman, sino kausap nyo? Judge. Ano ba yung judge? Di ba, abogado rin yun? Pero, yung mga magkakalabang panig sa kaso, parehong abogado, pero nagtatalo. Mga kaibigan, di ba? At ang nagdidesisyon, yung abogado bilang hukom. Abogado rin yun, mga kaibigan. Hindi pwedeng, kung lahat ng tao rito may interpretasyon ng kamukha niya, wala nang batas talaga. Di ba? Hindi pwede interpretasyon mo lang yun. Presidente Digong nyo. Hindi totoo yung sinasabi mo. At ito, maliwanag na hindi ka kumikilala ng batas. Hindi ba?
Nakakasawa na po nakakaumay na ito. Mga kaibigan, paulit-ulit kasi ito na naman ang ipantatakip nila para mabaliwala na naman yung ibang mga napahiya sila, mga kahihiyang inaabot nila. O, di ba? Katulad nung paninira kay Vice President Leni Robredo, nasupalpal sila. O, sino sumupalpal kay Roque? Ha? Sa kanyang pagkaladkad, sa katarantaduang ginawa niya, kinakaladkad niya pati si Vice President Leni Robredo. Sino sumupalpal sa kanya? Ang WHO. Ano sabi ng WHO kay Roque? Hindi man sinabing ikaw Roque. Ha? Pero malinaw po ang sinabi ng WHO, kayong mga nasa gobyerno. Lahat ng bansa ito, ibig sabihin. Kasi United Nations yan Yan WHO. Ano sabi? Kayo ang unang dapat magpakita ng halimbawa ng pagsunod sa protocol. Di ba? Ang laking kahihiyan. Hindi na kailangang sumagot pa ulit ni Vice President Leni Robredo, mga kaibigan. Dahil maliwanag yung sinabi ng WHO. Di ba? Kayong mga nasa gobyerno ang dapat magsilbi munang halimbawa sa pagsunod sa mga pinatutupad ninyo. Mga kaibigan, may kaugnayan dito sa COVID-19. Ang sabi niya, I say to the human rights, I don't give a shit with you. My order is still the same because I am angry. Saan ka angry? Ha? Mga kaibigan, bakit doon sa mga drug lord hindi siya angry? Friendly. Mga kaibigan. Di ba? Yung mga drug lord ba nahuli rito? Ni isang drug lord, wala na dampot dito patayin pa. Mga kaibigan. Kaya sabi nung asawa nung si mabilog ba yon? Tigilan mo na yan. Ha? Kumita na yan. Wala ka namang napatunayan. Tigilan mo na pakikialam sa pamilya namin. Sabi nung asawa ni Mabilog. At ang umpisahan mong pakialaman, yun sa'yo. Yan po mga kaibigan. Dito maliwanag na hindi siya kumikilala ng batas. Yung human rights, batas yan. May batas yan sa buong mundo. Sa mga bansa na kasapi ng United Nations. Yan po kasunduan yan Agreement yan Katunayan, nung likhain itong Constitution natin ngayon na umiiral, itong 1987 Constitution, napasama dyan yung pagtatatag ng Commission on Human Rights. Hindi ho ba? Mga kaibigan, yun ang dahilan. Yung para merong magbabantay. Hindi naman natin sinasabi na dapat patayin nyo yung pulis. Hindi ho ganon. Ang sinasabi, kailangan i-observe ang lahat ng procedure bago mo isagawa yung pagpatay, di ba? Kung talagang lumaban, yun. Di tsaka papatayin yun. Kitang-kita naman ninyo yan doon sa kaso nung lumabag lang sa protocol, di ba? Na dating military, retired military na sinita sa Quezon City po yan, nangyari. Mga kaibigan, di ba? Wala naman palang baril. Ayon mismo sa investigasyong isinagawa ng
National Bureau of Investigation. Ano pa ba sinabi niya? For me, I don't care about human rights. Ito, I will assume full legal responsibility. Siya daw ang mananagot, yun ang ibig sabihin. Wala raw siyang pakialam, tungkol dyan sa human rights. At itong mga paglabag na ito sa karapatang pantao, siya raw ang bahalang managot. I will face those human rights, not you. At tinutukoy niya yung mga enforcers. As far as you can go in accordance of the law. If you, the suspect that you might be in danger, just kill them. Mga kaibigan, alam nyo, ang parang napakinggan ko kanina sa kanyang talumpati, itong sinasabi niya na wala akong pakialam dyan sa human rights at ako mananagot. I will assume full legal responsibility. Huwag kayong matakot, yun ang ibig sabihin niya. Kayo mabala, sagot ko kayo, akin yan. Di ba, yun ang sabi? Sagot ko kayo, akin yan. Mga kaibigan, kasi daw, siya lang din naman ang haharap. Hindi naman daw ito mga pulis. Tungkol sa mga demanda sa reklamo. Tinutukoy niya siguro yung sa sa International Criminal Court. Mga kaibigan, siya ang haharap. Doon kayo nagkakamali. Niloloko kayo niyan. Bakit? Hindi nyo alam, lahat ng mga nangyari ditong patayan, mga kaibigan, hindi naman gago yung mga yan, especially ngayon. Sa panahon natin ngayon, masyado nang maunlad ang information technology. Kahit nga hindi hango sa balita, yung mga mainstream media, ang ulat, kapag ka nakita ng mga ng mga nagsusuri yan, ang isang pangyayari, ang isang krimen, dinodokumento yan. Sa pamamagitan ng social media, di ba? Lumalabas. Hindi ba may mga instance ng barilan, halimbawa, yung nangyari dyan sa, sa Cavite. Yung ulat na lumabas sa mainstream media, kinuha yun sa mga post, sa mga in-upload na video. Ganyan, sa karaniwang pangyayari, yung mga ina-upload sa social media na mga video, mga kaibigan. Pagkatapos, ibabalita, tsaka napapabalita sa media. Pero ang mga footage, galing sa social media, in-upload ng mga mamamayan. Hindi naman lahat ng ina-upload dyan, totoo. Di ba? O kaya, merong basihan. Yung pagbabalita talagang nangyari. Halimbawa, yung pinatay yung police, yung Highway Patrol Group, di ba? Nung kanilang sinita na nakasakay sa SUV, na ang balita, wala nang kasunod yun, Wala nang follow-up na nangyari doon. Yung namaril, asawa ng isang Navy officer, mga kaibigan. Babae yung Navy officer. At ayon sa report, itong lalaking namaril, meron na mga previous na ganyang na-involve sa ganyang, sa kamuka, katulad, na pangyayari. Mga kaibigan. So, hindi totoo ang sinasabi ni Presidente Digongyo na siya lang mananagot. Kakamali kayo doon kung kayo maniniwala. Kasi po, dinodocument yan. Katunayan, merong batas na inihain nga, di ba? Panukalang batas
sa Kamara ng Estados Unidos na ititigil na ng Amerikano, ng bansang Amerika, ang pagtulong, financial na pagtulong at iba pang pagtulong sa Armed Forces of the Philippines at sa Philippine National Police kapag hindi napanagot yung mga may kinalaman sa paglabag sa karapatang pantao. O di ibig sabihin, dinodocument kayo. Mahina ba ang sentido komun nyo? Nakadokumento lahat siya. Simula nung ilunsad yung drug war na yan. Hanggang ngayon nga, hindi mailabas-labas ng Department of Justice. Kamakailan, in-announce nila. Hanggang ngayon, wala pa eh. Mga kaibigan, yung kanilang report tungkol sa mga human rights violation na may kinalaman sa kampanya laban sa illegal na droga, mga kaibigan. Kasi po, tayo, kung tutusin ninyo, may mga natatawa minsan dun sa ating iminumungkahi dapat na gawin sa droga. Dahil yun lang naman talaga ang nakikita nating solusyon para maiwasan mo yung human rights violation. At saka wala nang magtuturuan kasi pag sinabi mong ito, nanlaban ito hindi pinaniniwalaan yan. Yang nanlaban, karaniwan na ngayon, hindi na pinapaniwalaan, mga kaibigan. So, ang maiipit dito yung pulis, kahit sabihin mo na totoo na nanlaban pa ang isang suspect, pero dahil sa sira na ang credibility ng kampanyang yan, yung madugong kampanyang yan, hindi na pinapaniwalaan. Hindi ba? Yung na ang isang tao, ang isang suspect, talagang nanlaban. Ibig sabihin wala nang kredibilidad. Yung kampanya per se, wala nang kredibilidad. Ngayon, itong kampanyang ito, wala ngang nahuli ni isang malalaking drug trafficker. Ang pinapatay dito, yung mga walang kakayahang magreklamo, walang kakayahang magtanggol sa kanilang sarili. Mga kaibigan. Ngayon, tayo may mungkahi bagamat nakakatawa na talagang susugpo sa droga. Pero ayaw nilang gawin. Ngayon, tignan ninyo, kesyo sinunog daw, gumawa sila ng seremonya na sinira. Ewan ko paano sinira. Kung sinunog ba yan? Yung mga droga na yan? Hindi natin alam Hindi naman binabanggit kung paano sinira yung droga Ang halaga raw nito more than 7 billion. Tayo ba maniniwala na sinisira lang nila yung droga? Wala rin akong naniniwala dyan. Lalo na, nabisto na yung mga ninja cop. Alaga rin pala ng mga nakapwesto. Na mga otoridad. Alaga rin pala sila. Kaya nga nakasuhan si Albayalde. Pero ano nangyari? Absuelto rin mga kaibigan. So ngayon, ang karaniwang reklamo ng mga namamatayan, yung pamilya ng mga namamatayan sa drug war na yan, tumigil na huwaan niya yan Hindi mo rin alam kung nagsisinungaling yon, nagpapalusot lang yon, o totoo ang sinasabi noon. Kasi nga, tainted na manchado na yung kampanya, na baboy na. Yun ang katotohanan. Kaya ayaw ng paniwalaan ng tao. Hindi naman maniniwala tao dyan. Ngayon, di ba ang pinakatamang solusyon dyan sa anumang problema,
iisip ka dapat ng pinakamainam na solusyon, ha? Para sa problema. Di ba? Yun ang pinakamainam. Lalo na, dito may mga namamatay na meron nga musmus pa, namamatay eh. Bata. Oh. Eh di ba ang pinakamaganda niyan eh? Pati yung mga pagsunog sa droga, doubtful na yan eh. Kasi nga, meron ng ninja cops, nire-recycle yung mga droga. O, ano ba talagang tamang solusyon? Maiiwasan mo yung krimen, yung committed by the authorities, ng mga men in uniform. O, maiiwasan lahat yan. Pati yung mga nagpapanggap na nagbagong buhay na ho yan eh. Doon magkakaalaman ng totoo eh. Doon sa solusyon na matagal na natin sinasabi. Hindi naman kailangan, ang daming krimen dito sa Pilipinas, yan lang corruption eh. Mas malaking krimen niya kung tutuusin nyo eh. Hindi ba? Kaya nga may droga, may corruption eh. Maniniwala ba kayo may droga, walang corruption? Ay katarantaduhan yun. Mga kaibigan, maraming sangkot dyan. Ngayon, ano ba talaga ang nakita natin at naisip lang nating pwedeng maging solusyon dyan sa droga? Simple lang eh. Lalagyan mo lang ng lason lahat yung droga na yan na nasamsam ng otoridad eh. Pag yan, binuhusan mo ng lason yan, lagyan mo ng cyanide dyan. Sino magre-recycle yan? Pag ni-recycle yan, malalaman mo, may nag-recycle. Huling-huli ka agad. Bakit? Kasi yung makakagamit niyan, mamamatay. Pagka yan, inotopsy yan, malalaman eh. Ang cause of death niya, nalason yan eh. Sa paggamit ng droga. Hindi ba? Ngayon, yung mga dati kinakatwiran, yan ho, nagbagong buhay na. Tumigil na ho sa pagdodroga yan. Namatay. Nalason sa droga. Pwede ba sila magreklamo ngayon? Sino irereklamo ngayon nila? Kaya namatayan, nagdroga eh. Yung droga, may lason yun eh. Hindi ba? Ngayon, itong mga namatayan, siyempre, alamin nila, kanino ba bumibili ng droga ito? Iwalang yun eh, iwalang yang yun. Yun ang dahilan, ba't namatay ito eh? May lason pala yung binibentang droga niya, patay ngayon to. Hahantingin nila yun. Magtatago yun. Sila magpapatayan. Hindi na kailangang ang polis, di ba? Ang polis, iuukol na lang yung kanilang atensyon sa sa ibang krimen, yung yung patayan, yan. Di imbestigahan nyo yung patayan. Ibang krimen na yung patayan eh. Halimbawa, napatay napatay yung nagbenta ng droga. Pumatay siya, di parusahan nyo yung pumatay. Di ba? Ibang krimen na yun eh. Ngayon, bakit hindi nila ginagawa? Kasi pinagkakapirahan nila yan eh. Yan droga. Kayo mag-isip kung hindi totoo yung sinasabi ko na isa na lang ang solusyong natitira dyan eh. Sa droga, lagyan mo ng lason. Bakit hindi nila magawa yun? Kasi nga, pinag-iinteresan nilang pagkakitaan. Yung droga. Halimbawa, napabalita yan, namamatay. Kahit wag mo ibenta yan, itawagin mo yung mga nagbebenta ng droga. Kahit yung mga addict lang, pamigay mo, gusto mo bang, ayaw pa ba tumigil sa droga? Sige, yan sa'yo na yan. Di mamamatay yan. Yung gagamit niya, patay lahat. Mapapabalita ngayon. May laso na yung droga rito sa Pilipinas. Yung ngayong mga nagpapasok ng droga dito sa Pilipinas, siyempre, pagka marami nang namatay dyan sa droga,
marami nang hindi bibili niyan. Ha? Titigil ng kusa yan, yung adik. Ba't pa ako bibili niyan eh? May laso na yan, kahit bigyan mo ako niyan, hindi na ako gagamit niyan. Delikado yan eh, kasi nilalaso na ng otoridad ang droga. Hindi ba yun ang solusyon? O ngayon, pagka wala nang bumibili, siyempre yung nagpapakalat dito ng droga, yung nagpapasok dito ng droga, eh hindi na rin ho yan magdadala rito. Ano yan, dadalhin para lasunin yung droga. Tapos matatambak lang yung droga na puro may lason. Oh, may ipon lang dito. Eh kaya nga nila binibenta yan. Pinapasok dito para pagkapirahan eh. At hindi na pagkakapirahan yan, ultimo mga pulis, yung mga ninja cops, wala nang negosyo yan. Mawawala na negosyo nila pag yan ang nangyari. Pag yan ang ginawa solusyon. Yan ang tunay na solusyon. Oh, bakit hindi ho ginagawa? Sa palagay ninyo, your guess is as good as mine. Sabi nga sa English. Hindi ba? Oh, mga kaibigan, ito isipin mo, kahit ibigay mo na lang eh. Nahuli mo. Oh. Gusto mo parusahan mo yung nahulihan mo ng maraming droga. Ito mga utos-utusan lang, pabayan mo na yan. Kasi kusan titigil na yan eh. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Walang yari nitong nahuli na rin sa wakas na serial rapist, mga kaibigan. 7 na biktima nito na mga masahista. 27 anyos ang tarantado na nanggahasa raw, nagnakaw pa, ninakawan pa, at pinagbantaan pa, napapatayin yung isang masahista. Ha? Ang modus operandi ng walang yang ito, tinan ninyo ha. Naaresto to sa Cubao. Oh. Ano to? Was arrested by Cubao Police ang mga umaresto sa kanya. Oh. Diyan sa Malibay. Malibay pa, sa Pasay. Oh. Pagkatapos na siya ay ireklamo ng isang freelance therapist. Masahista ito, di ba? Whose name was not disclosed. Siyempre, babae yun eh. Oh. Ito raw gagong ito, apelyido Santa Maria eh. Nag-book ng 2 oras para kunyari magpapabentosa. Oh, yung may baso, di ba? Yung sinusunog pa yun eh. Lalagyan ng apo, yung biglang aapo yan, tapos pagka idinikit sa likod mo yun hihigupin yung di ba? Bubukol yung likod mo eh. Yung bentosa tawag doon. Itong bentosa, matagal na ito. Na-practice dito sa Pilipinas. Panahon pa ng kopong-kopong yan. Yung mga albularyo, ginagawa yan eh. Di ba? Oh. Ngayon, pumayag ngayon yung therapist. Magkikita sila dyan sa Apartel sa Cubao. Oh, sabi ng biktima, ito raw suspect na ito, hindi nagbayad bago magumpisa yung masahe sa Apartel. Kesyo nawala yung pera niya, kesyo nasa kotse, ganun. Hanggang sa, nung pagkatapos na po, sabi rito? Bumunot pa ng patalim eh. Oh, mga kaibigan, bumunot ng patalim at kinuha pa yung pera niya nitong gagong ito. Pagkatapos,
pinuwersa niya na maghubad yung babae at kanyang inabuso. Ha? Mga kaibigan. Madalit sabi, tinuloy yung saksak, ano? Nilabas yung panaksak eh. Tarantado ito, hayop na ito. Mantakin ninyo. Ano ito? Ang biniktima pala nito, 7 na ganito. Puro ganito. Ha? Therapist. Dapat pala ang tawag dito sa gagong ito, therapist. Tinitira niya yung mga therapist. Buisit. May post din ito sa social media. Ito si Greco. Belica. Ako, may duda ako. May sayad tong batang ito eh. Ang nakalagay, walang humpay po ang ating pagtulong kasama si Kuya Bong. At nandito naman po tayo sa Bulacan. Diyan kayo nagkakalat na pagkasira ninyo. Ba't ka na andyan? Ano kaugnayan yan sa trabaho mo? Layo naman yan, PACC. Pagkatapos namumudmud dito ng kung ano-ano, ito early campaigning ito eh. Ha? Early campaigning, mga kaibigan. Namumudmud daw at wala raw humpay pagtulong. Tado, walang humpay. Si Kapersi Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Nga pala, may nagtatanong, kung meron pa tayong ipamamahaging tulong para sa mga working musician na hanggang ngayon wala pa hong hanap buhay, gustuin ko hindi ko maipangako kung ilan ang mabibigyan ko dahil wala na ho tayong hawak na pera ngayon. Pero meron nagpadala sa atin kahapon, ewan ko kung hindi pa yata na-check, bukas pa kasi wala yung mag-check nagdadalang tao eh. Mga kaibigan, so papacheck natin bukas yan. Kukunti na ho ang pera natin, wala na. Baka mga 10 na lang ang pwedeng matulungan nito. Ngayon, kung magpapadala pa ho, tutuloy natin itong December, Kung hindi naman tayo makatanggap ng ayuda sa mga nakikinig sa atin, dadagdagan ko ng konti yung 10 ngayong December, dodoblehin ko para sa 20 katao lang. Wala na ho tayo mabibigyang iba. Pasensya na ho. Kung wala tayong matatanggap na tulong sa iba. Ang problema ko kasi ngayon, pati yung programa natin na live jamming, binabayaran ko rin ho yun eh. 1.5 hours na ating pong block time sa DWBL every Friday. Ngayon, kung may magpapadala, ilagay mo yung pangalan na yun. Diyan, pwede ho magpadala para sa mga musician, working musician at entertainers na nawala ng hanap buhay na tinulungan natin October and November, 150. Yung iba ho kasi, mahigit 150 o 300 yung natulungan na yan, mahigit 300 dyan, dahil meron tayong hindi na nabigyan ng pangalawa sa iba naman natin binigay. Yung alam nating di masyadong kailangan, di na natin binigyan ulit. Sa bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Magandang
Yumaga, Greco, Belica. puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit ng yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aabit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan